Guys, magmukbang takang adlaw og bell pepper. Masarap to, promise. Malakas to pang pa loss weight. At saka malakas din to sa antioxidant. Ikan pa ko sa school, guys. Mapay pag abot na ako. Maniud to sa ko. Last dose diri. Bell pepper. Red. Nag-iba ang timpla ko ngayon sa akong pakiramdam. Ganihang saya-saya ko. Nung nabalitaan ko na inaresto si Duterte. Ang sarap. Ang sarap. Umiyak. Ang sakit-sakit sa kanang ramdaman. Na naitaw nga nibarog para sa mga pobre, para sa mga taong naningkamot na puyo o katarungan, mayo, pero ilahang giparesto tungod sa ilahang gahom. Paragaba, kawala gyud din tayo. Walay utang na loob ang bagong nakalingkod. Kwarta. To nila ang ilahang Pilipinas ilahan na. Dili oy. Ang Pilipinas pero nasa katawan. Mukaon sa ko. So money mukbang bell pepper. Naglain jud akong kuan. Naglain akong diri. Bibigla, ganyan ang saya-saya ko kaya naglakad-lakad ako, pero nung nabahas ako sa in the middle of lakaw-lakaw na inaresto si Duterte, wala para akong nahugdo ang akong kalibutan. Bang ramdam mo siya na siya yung protector, inasahan mo na maging maayos sa Pilipinas. Na parehas sa Korea na maayo, may magpalakad diri. Ang mga tao mas pinili pa nila na walang presidente diri. Hantod karon ang presidente ang Korea walang presidente tungod sa corruption. Stand up Filipino for the rights sa inyong kanon. Barog mo ay ang Korea gani karon wala pa'y presidente. Sakit-sakit. Na. Siya lang yung tao na mabalog sa Pilipino. Ang Pilipinas lugbok. Ang droga hingkatap. Ang krimen himbalik. Askin asa, patayan. Wala na ikadlok ang mga tao tungkol sa droga. Tapos ilahang gusto ang kanang gobyerno karon. Gusto nila ang kinin. Niingon pa siya nga pag ipa-down ang Pilipinas, wala siya mag-shutdown ang Pilipinas. Never. Ang Korea karon wala pa presidente. Ang ekonomiya tuloy-tuloy, ang mga tao tuloy-tuloy, nabuhi ang Korea na walay presidente. Nga, diha. Mukbang sa ta. Sakit sa kundughan. Kahit ayaw. Wala akong malipay.